Hi guys, this is Ren. Turuan ko kayo ngayon kung paano gumamit ng Smart Scout para maghanap ng brands na i-reach out for wholesale business model. Simulan natin. Ito yung Smart Scout na tinatawag natin. So, isa siyang tool. Ginagamit siya para mag-filter out ng mga brands according to your preference. Kung anong category, ilan yung mga sellers na nasa listing, ilan yung generate na revenue ng brand na yon and all. Mapapadali yung paghahanap ninyo ng mga brands na i-reach out ninyo. So, mas pinapadali niya yung trabaho para makapaghanap kayo agad ng lead for reach out. So, marami siyang iba't ibang features pero paboritong feature lang na ginagamit namin ay itong sa brand. So, ayan, turuan ko kayo kung paano mag-filter ng brands na i-reach out natin. So, punta lang kayo dito sa brands. Ayan, ito sa filter. So, ayan. So, makikita ninyo may iba't ibang filter na pwede niyong gamitin dito. Pero ang usually lang or paborito ko lang na gawin ay, for example, pipili ako dito ng category. So, alam niyo kasi sa wholesale, mas maraming usually nabebenta sa mga unpopular na category. 'Di ba, mahilig tayo sa mga beauty brands, yung mga gano'n. Pero 'pag ganito, usually mas gusto namin ang tools and home improvement, yung mga sports and outdoor, yung mga ganyan, and industrial and scientific, yung mga ganong klase na parang makakaibang niche. Kasi parang mas konti yung competitors and hindi mo ine-expect na ganon siya kabili sa tayo. Example natin, dito tayo sa ayan, home and kitchen for example, ayan. So, dito sa Amazon is in-stock rate. So, ito yung percentage kung gaano kadalas si Amazon sa isang listing. Siyempre ayaw naman natin siyang gawing competitor, 'di ba? Kasi hindi naman tayo mananalo kay Amazon. So, nilalagay lang dito is max 60%. So, ayan, 60 usually yung percentage na gusto ko nandun siya sa isang listing. And then dito sa monthly revenue, so yung kinikita ng brand. So, since kung for example starting pa lang kayo ni client, hindi niyo kayang mag-open ng account sa mga brands na sobrang laki na mga brands. Yung talagang well-known na for example Nike, hindi naman kayo makakapag-open directly ng account sa kanila for wholesale, 'di ba, yung mga gano'n. So, be realistic lang, sabihin natin around 25,000 ay sobra, 25,000 to 500,000 revenue. So, yun lang yung gusto nating range. And then, average number of FBA sellers. So, nilalagay namin dito is either 2 or 3 para malaman namin na hindi private label yung mga brands na papasukan namin. And meron na talagang mga iba pang mga sellers na nakapag-open sa kanila ng accounts. So, para yun, safe lang tayo, no? So, other than that, puwede ka pang maglagay ng ibang filter dito like number of reviews, rating, brand score, and average selling price kung ayaw niyo ng sobrang baba. Minsan naglalagay rin kami dito kasi 'pag sobrang baba na ng parang minimum selling price, siyempre ang hirap na siyang i-source sa mga wholesalers or sa mga distributors and brands na point something lang dapat yung max cost mo sa kanila. So, ayan. Then after mo siyang ganyan i-filter, click mo lang yung search and then lalabas dito yung result, ayan. So ito na yung mga brands na pasok dun sa natin, sa finilter natin kanina. Yan, so makikita niyo yan, walang lalampas ng 60% diyan kasi yun yung nilagay natin. And then dito sa revenue, ayan, wala ring lalampas sa nilagay natin, 'no. So take note yung nilagay nating 500,000 yun in dollars yun, US sa US market. Yan. So, ito na. Ito yung result. So, meron tayong 56 na brands na potential na pwede nating maging supplier. So, 'pag ganito, ang next na ginagawa is para depende sa'yo kung saan mo gusto mag-start. Puwede ka na mag-start right away or sa'kin prefer ko sino-sort ko siya according to monthly revenue. So, nag-i-start ako sa dun sa pinakamababa, dun sa 25. Ayan, hindi siya basta-basta na eto na, okey ise-search ko na siya sa Google, yung website niya i-re-reach out ko na siya. So, hindi gano'n. Kailangan mo pa dumaan sa manual process which is aaralin mo kung naman, okey naman, reputable yung brand. Kasi ang ginagawa lang ng mga tools natin is pinapadali lang nila yung process natin. Pero siyempre kailangan pa rin natin tignan manually. So ayan, 'pag klinik mo yung dito sa brand, lalabas na siya agad sa Amazon, yung webpage ng as a whole na brand. So ayan, for example, pag-click niyo ng dito, lalabas na siya sa Amazon webpage. So, ang kailangan niyo lang gawin is i-verify niyo kung pag-click niyo nung marami siyang brands or product na nakalist sa Amazon. Meron na kayong idea kung ano yung mga possible leads na puwede niyong i-purchase sa brand na yun.
So, for example dito, gagamit tayo ng ito, DS Amazon Quick View. So, free tool siya. Makikita niyo siya, Google Chrome extension. So, pwede niyo siyang i-install. Mas pinapadali niya kasi yung process natin na ano, hindi mo na kailangan i-click isa-isa. So, kailangan mo lang ano, ayan o, makikita mo na siya. Yan siya, si DS Amazon Quick View. So, makikita niyo, mayroon ng mga 9 plus FBA sellers, 7 sellers. So, ibig sabihin, it's either naka-online arbitrage din tong mga to o kaya nakaka-open talaga sila ng accounts for distributors or brands. So, ayan. Titingnan niyo lang kung ano. And then, itong mga SKU or itong mga ASIN na possible na ano, potential leads siya for wholesale, ilalagay niyo siya sa isang spreadsheet ninyo. Para pag magre-reach out kayo, sasabihin niyo dun sa ano, sa brand na para meron na kayong mga ano, SKU in mind na ipo-purchase niyo if ever man na pag-openan nila kayo ng accounts. So, ayun lang yung paggamit ng Smart Scout. So, ang next na gagawin niyo na diyan, i-Google search niyo na sa Google of course kung ano yung website ng brand na ito. And then hanapin niyo lang kung meron silang dealer application or wholesale applications na pwede niyo i-sign up or hanap kayo ng possible way para makapag-reach out sa kanila. Pwede kayong pumunta sa contact us na ano nila, page nila, something like that, or kunin niyo yung contact email nila. And then yun na, magre-reach out na kayo sa kanila. So, yun lang yung paggamit ng Smart Scout. So, sana may natutunan kayo. Like and follow for more tips.